and point of information, as Senator Judge Lacson said, no, it's for each judge to appreciate. But let me put context, no. I'm not close to VP Sara. I'm not close to Mayor Baste. Ang kasama ko sa Congress si former Deputy Speaker Pulong. But in the last 4 years, I think I've seen him twice or thrice. Yes, Your Honor. Okay. But my reading nung sinabi ni Mayor Baste is pag natulog ka sa gabi, remember the Romanovs. So we have to look at our history. The Romanovs were evicted via a revolution. Diba? So, Mayor Baste was doing a parallel ng 1986 na paalis yung mga Marcoses via a revolution. But unlike the Romanovs, the Marcoses were given asylum or whatever you call it in Hawaii, and over time, nakabalik until the president became president. Ang Romanovs, inubos sila para nga hindi makabalik. Now, if Mayor Baste was making Romanovs uubusin kayong Marcos, di dapat na-offend si Senator Judge Amy Marcos because she's a Marcos. No? So, secondly, if he made that threat, so if he was saying, may Oplan mo, Romanov or Maro-Romanov kayo, I'm sure the PNP or PS, the Presidential Security Command, the National Council, would have filed a case against Baste. So I just want, it's fair that you mentioned him, it's fair, it's an investigation mo, but I don't think we should draw a conclusion here that Mayor Baste was threatening the first family because remember, there's a thin line between a warning and a threat. So pag sinabi ko sa iyo ngayon, witness, pareho tayong abogado, kompanyero, pareho tayong taga-Ateneo, mag-ingat ka sa sasabihin mo. That could be a fair warning. That could be not a threat, di ba? But kapag may threat talaga na pinarating ko sa iyo, pag hindi ko gusto ano mo, kakasuhan kita, that could be a illegal threat, di ba? Pero pwedeng warning. So I just want that on the record, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President, because everyone's watching, and in the same manner, we have to be fair to the first family. We have to be fair also to Mayor Baste and to the Dutertes, that rather than draw a conclusion that there was an actual. So the Council for Defense was making a distinction, mentioning Romanov and Oplan Romanov are two different things. It may be the same, it may be different thing. For all we know, narinig ni Mayor Baste na sila Romanov, kaya binanggit niya pabalik. We don't know. I don't know. I haven't discussed it with anyone. I haven't discussed it with the few senators na kaibigan ko dito. So let's just be circumspect and careful from making conclusions. But as far as it is relevant, Mr. Presiding Officer, I appreciate the answer of the witness. Thank you. Thank you, Your Honor. Senator Go, thereafter Senator Padilla. Senator Go, you have 2 minutes, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Balik muna tayo dito sa ating bayan. Masyado nang malayo, inaabot natin. To our Mr. Witness, some questions lang po, no? Yes po, Your Honor. Nabanggit nyo kahapon na 20 years na ho kayo sa NBI. 12 years, Your Honor. Be specific, anong year po nakapasok? 2014, Your Honor. Nagsimula po ako from the NBI Academy. 2014? 2014. 12 years na po, Your Honor. Hindi 20 years. Hindi 20 years, Your Honor. 12, Your Honor. 12 years. So, kailan ho kayo nag-head ng cybercrime? February 2023, Your Honor. February of 2023. Maupay na adlaw pala. Maupay po nga adlaw gyapon, sir. And to our prosecutor. Maayong hapon, sir. Maayong hapon. Maupay na kulop. Maupay man. Kailan ho kayo naging RD? July 2025, sir. July 2025. So, naging cybercrime head kayo February of 2023. Sir. Before that, saan ho kayo na-assign? Chief ng Digital Forensics, sir, 2022. 2020. Anyway. So, meron ho bang nag-recommend sa inyo or wala na? Nag-apply lang kayo? O sino Nang ano po, sir? Naging head kayo ng cybercrime?
As chief of the digital forensics, I was designated by the then director, Medardo J. De Lemos. Then as chief of the cybercrime division, I was also designated by the then director, Medardo J. De Lemos, sir. 2016 to 2022, saan kayo na-assign? 2016, I think anti-organized crime and transnational crime. Up to 2020. AOTCD, Your Honor. Then 2018, nasa cybercrime division na po So ako. hindi po kayo head doon. Hindi pa, as an investigation agent po, noong 2018, sir. Anyway, nabanggit niyo po kanina about sworn affidavit. And then nabanggit niyo about journalists, no, na part nung press conference. Tama ho ba? Yes, sir. Marami sila, di ba? Maraming Opo. nabanggit sa Yes, Your mga Honor. nakarang araw, including last week, di ba? Bakit ho ba, ba't hindi nyo kinuha bakit po hindi kinuha ang sariling sworn affidavit ng mga journalists na personal na naroon po sa press conference? Sa halip ay affidavits po ng agents na naglalaman po ng inyong summary ng mga sinabi po ninyo. Bakit hindi nyo pinursige yung mga affidavits ng mga nandoon sa... Yes, Your Honor. Nung nag-appear po yung mga media personalities na nag-participate nung online press conference at the November 23, 2024, may kasama ho silang lawyer, and then we want to them to execute an affidavit. Ang advice sa kanila ng lawyer, hindi na raw. Pwede lang sila mag-participate ng interview. Pwede sila mag-sign sa minutes at meeting. So hindi na po namin pinilit. So wala hong journalists or mga vloggers na kasama po doon sa sworn affidavit? Wala ho. Sa Kasi- inyo lang, purely puro po ito sa NBI, galing sir. sa NBI lang po. Yes, sir. Kasi ayaw po ng lawyer nila na mag-execute sila ng affidavit. Okay. Pero may kasama po silang lawyer doon, sir. Yung mga detalye pong nakasaad sa inyong affidavit tungkol sa naganap na press conference, galing ho ba ito sa personal knowledge ng mga agents o batay po sa sinabi ng mga journalists na nakausap po ng agents pagkatapos? Yes, Your Honor. Q&A yung mode nung interview at nag-reflect ho yan doon sa minutes of meeting, and then nag-execute ng affidavit yung nag-interview na agent. So magkasama ho yung mga dokumento na yun, sir. Mako-consider mo ba ito na second-hand account? Paano nyo masigurong naging actual ho yung pag-interpret ninyo sa mga sinabi? Ano pong interpret, sir? I mean, kung batay po ito sa second-hand account, paano nyo masisiguro na sakto, walang naidagdag, o hindi na misinterpret sa pagitan ng aktual na sinabi ng mga journalists at mga nakasulat sa inyong affidavit? Yes, Your Honor. That's the reason why inauthenticate namin yung video mula simula hanggang sa matapos para hindi kami mawala sa tunay na nangyari. That's the reason why transcribe din ng ating agent on case kung ano laman ng video, kung ano yung naging tanungan doon, para hindi ko kami mawala sa investigasyon namin. And in fact, Your Honor, when we try to establish whether or not nag-utter ba talaga ang Vice Presidente na may kinausap na siyang tao para pumatay sa tatlo, na confirm namin ito nung November 26 video kasi ni-reiterate ng Vice Presidente, inadmit niya instead na sinabi niyang hindi ko sinabi yon. Sinabi niya nung November 26 na video na indeed may kinausap na siyang tao para pumatay doon sa tatlo. So, nabuo yung aming investigation na ang tawag po namin doon is admission against interest doon po sa ginawa ni Vice President during the November 26, 2024, sir. Anyway, last question na lang po on sedition. No? How do you reconcile the fact that the Vice President discouraged her supporters from going to the streets with a claim of inciting to sedition? Ano po yung, sorry. On sir. sedition charges, di ba? Yes, sir. How do you reconcile the fact that the Vice President discouraged her supporters from going to the streets with a claim of inciting to sedition? Well, in inciting to sedition, Your Honor, specifically in the case of People versus Nabong, it is not necessary na magkaroon ng actual sedition.
The law also penalizes if the seditious words would encourage people to do illegal acts or to overthrow government. In other words, if the speeches would stir up the people to go against the government, if the speeches would disturb the peace of the community, if the speeches would undermine public order and public security, hindi ho necessary na magkaroon ng actual na sedition. That's under the Meron law, ho sir. bang nagawa yung Vice Presidente na gaya ng sinasabi niyo ngayon? Nagawa pong inciting to sedition, sir? Mag, Based sa findings namin, sir, yes. Based po sa findings namin. Ganito po ang nangyari. Kinumpare po namin based on the content and context of the utterances made by the Vice President in November 23, 2024, the utterances made by the Vice President in October 18, 2024, then the utterances made by the Vice President in 26 November 2024, and other facts and circumstances. Nung trinay po namin i-compare siya, may nakita ho kami ng mga utterances that would stir up the people against the government. For example, Your Honor, noong October 18, ang sabi ng Vice Presidente, walang number 1 ang Pilipinas na to, hanggang number 2 lang to para sa akin. Wala itong number 1. Kinumpara ho namin noong November 23, ang sabi doon sa November 23, I do not recognize anybody above me. It's a reiteration doon sa kanyang sinabi. That's number 1, Your Honor. Then number 2, may sinabi siya noong October 18 na anong magagawa ko, hindi marunong maging presidente yung nakaupo. Kasalanan ko ba yun? And then, November 23, kinumpara namin yon. Ang sabi niya doon, this country will go to hell because the person na nakaupo is hindi marunong maging presidente and who is a liar. So nakita namin yung pattern saka consistent na utterances. Then tinira namin yung pangatlong line, ang sabi niya doon, alam ko si BBM may 5 impeachable offense, pero papasa ba dyan sa House? Siyempre hindi. Then pagdating sa November 23, sinabi naman niya doon na the President is lying through his teeth para makuha lang niya yung boto ng mga tao. Tapos minura niya sila, PI ka, BBM, Lisa Marcos, and former Speaker of the House. So, tiningnan namin, sino ba yung nagsasalita? Kung ang nagsasalita, Your Honor, is yung ikalawa sa pinakamataas na posisyon in public at yun yung kanyang utterances, definitely, Your Honor, there is a tendency to stir up the people against lawful government. Kindly wind up, Against the Senator Go. government. no more question, Mr. Presiding Officer. Thank you, Salamat Senator po. Judge Salamat. Go. Senator Judge Padilla intimated to the presiding officer that he will defer his questions to a later time.